Pakinggan natin mga kawanted kung ano ang tinuturo ni Baby Boy sa kanyang YouTube channel tungkol sa Safe Spaces Act o Republic Act 11313. Yan, no? Natatay siya. Yun lang naman. Hindi ko maintindihan sa mga Pilipino talaga, no? Obvious na tayo content na, tapos nakakatawa daw. O sige, ano nakakatawa doon pag natatay yung tao? Sabi niyang ganyan, sabi ko sa inyo, no? Pinagbawalan siyang i-upload. Ngayon, kung pinagbawalan siyang i-upload niyan, syempre, ang magiging kaso dyan, yung anti-bastos law. 'Di ba? Yung Safe Spaces Act. Kasi nga sabi doon, bawal kang mag-upload ng picture o video ng kahit sino na walang consent. Pero Safe Spaces Act, bawal kasi mga kabatas natin gumamit din ng picture na hindi pinaalam. 'Di ba? Kunwari kumuha ka ng private na picture ng isang tao, tapos pinost mo online. Pwede ba 'yon? Bawal 'yon. Violation ng Safe Spaces Act 'yon. Pwede kang kasuhan doon. Violation of Safe Spaces Act daw ayon kay Baby Boy pag gumamit ng private picture ng isang tao at pinost ito online ng walang consent. Katulad na lang daw ng mga postings sa Wanted sa radyo ni Senator Idol Raffy Tulfo. Gumagamit ng mga pictures ng mga tao at ginagamit sa programa at YouTube posts. Sa mga kabatas natin, paano naman kapag yung picture ay publicly available na? Profile picture mo yon online, tapos ginamit. Safe Spaces Act pa rin ba? Hindi na Safe Spaces Act, pero depende kung paano mo ginamit. Ayun naman pala. Pag publicly available ang mga pictures online at yun ang ginamit, hindi na raw ito pasok sa violation ng Safe Spaces Act ayon kay Baby Boy. At kung ginamit ang picture sa panghaharas sexually online ay pwedeng pumasok ito sa Safe Spaces Act. Baby Boy, ano na ang nangyari at na-dismiss ang ikinaso niyo kila Harleen Budol, Senator Raffy Tulfo, Raffy Tulfo Foundation at Wilbert Tolentino na cyberlabel at violation ng Safe Spaces Act? Pakinggan naman natin si Meluya Preax. Mga kawanted, usapang Safe Space Act tayo ngayon. Tumingin sa mga mata ko at wag sa dibdib ko ha. Okay? Bigyan natin ng pansin itong si Meluya Preax tungkol sa content niya sa kasong na-dismiss laban sa RT. Senator Idol Raffy Tulfo, Harleen Budol at Wilbert Tolentino na isinampa ng dating manager ni Harleen na pinangatawanan naman ni Attorney Randolph Libayan. Ayon sa content ni Meluya Preax, na-dismiss ng prosecutor ang kasong cyberlibel at violation of Safe Space Act laban kila Senator Raffy Tulfo, Harleen Budol, Wilbert Tolentino at Raffy Tulfo in Action Foundation. Nakailang content na si Meluya Preax tungkol dito, pero hanggang ngayon ay wala pa ring sagot ang mga si Bibeboy at ang kanyang kabal of vloggers tungkol sa usapin na ito. Bakit kaya ayaw nilang pag-usapan ang kasong na-dismiss na isinampa nila? Hindi ba magandang pag-usapan ito para may matutunan tayo tungkol sa batas? Magandang pag-usapan ito para malaman ng tao kung saan ka nagkamali, Bibeboy. Simulan mo na, Meluya Preax. So ito ngayon, ito yung issue natin ngayon. Ito, pilit itong iniiwasan ni Baby Boy. Nakita mo, tumitindig ang balahibo niya. Kada nababanggit ito, never niyang itatouch ito. Bakit? Kasi ang gusto niya, yung ikasisikat niya. Dito hindi eh. Kasi alam nyo kapag sumikat ito, sabi ko nga kayo mga vlogger, i-content nyo. Ba't bahay nyo i-content itong mga vlogger na ito? Kung ano yung pinagpapatulan niya mga mapabantot na vlogger ni Libay. Ito ang issue. Bakit? Ipakita natin kung paano siya nagpapag-grandstand doon sa channel niya, pero kapag ito ay naisampa na sa korte, iyak. Kasi ang yabang niya eh. Kaya dapat kay Libayan, pinapahiya. Kaya siya may nakukuhang kliyente dahil sa kayabangan niya na tinututulan niya ang RTIA. Tapos yung ngayon mga napapatulpo, kukunin siyang abogado kasi naniniwala sa pinagsasabi niya. Nahihilot yung atay, mga walang utak kasi ang mga yan. Kaya ang ginagawa nila, akala nila, matalino, magaling. Huwag ka kinuntit. Ang galing kumuntit ni Bebe Boy. Pagkamatanga kami kasi napa-RTIA kami, kukunin namin abogado si Bebe Boy. Kasi pare-pareho na kaming tanga. Tanga ako, tanga yung abogado ko, tanga rin yung subscriber niya. So lahat tayo, puro tanga. So nakikita na ninyo? Kaya nagsama-sama yung mga tanga at sila magagalit ngayon sa RTIA. Yun po ang istorya ng tanga. Sa mga hindi po nakakaalam, bago ko ipakita sa inyo yung mali, nakita nyo meron dito ang violation of Safe Spaces Act. Sino ba ang nagsabi na itong ginawa? Yung kahapon, pinapanood ko sa inyo kung ano itong kaso na ito, di ba, na napanood ninyo kahapon, na ito nga sila Hipon, na kinasuhan dito ng cyber libel
and Violation of Safe Spaces Act. Sino ang nagsuggest nito? Natural yung magaling na abogado. May magaling na abogado ang nagsuggest nito. Palagi niyang tinututulan si Fiscal EJ na, asan sa bangayan yung kalagay na ganito? Asan yung ganyan? Asan yung ganon? Ilintik, nung minsan ka na nga lang gumamit ng jurisprudence, sablay pa. Bebe boy, dapat mag-stick ka na lang sa ChatGPT. Kasi may ginamit siyang jurisprudence dito eh. Itong Violation of Safe Spaces Act na ikinaso niya. Kanino? Ito po. Ang kinasuhan niya, si Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo Foundation, tsaka Harley Nicole Budol, at tsaka si Wilbert Tolentino. 4 po ito at ang lahat ng ito ay dismiss. Sino ang humawak ng kaso na ito? Walang iba kundi si Executor Villamor. Law firm po ni Atty. Villamor ang humawak. Sino ang kalaban? Itong Atty. Rani Randolph B. Libayan, counsel for the complainant. Ayaw, pag nakakita kayo ng pag kayo po napunta ng Taguig at natatay kayo, tumingin lang kayo sa paligid. Huwag nyo basta-basta papasukin kasi yung tataihan nyo, minsan law firm yun. Pakakala nyo kubeta. Ano po? Hindi. Pag-aaralan natin ngayon, yung Violation of Safe Spaces Act, yung maling paggamit ni Bebe Boy sa jurisprudence. Ang galing mo, Bebe Boy, mag-chat-GPT ka na lang kaya. No? Mag-chat-GPT ka na lang, Bebe Boy. Huwag kang gagamit ng jurisprudence, sablay-sablay ka eh. Tapos palalabasin mo ang sablay si Fiscal EJ. Ikaw ang sablay, Bebe Boy. Bakit ko sinabing ikaw ang sablay? Pakinggan natin to. Ito yung ito yung nandoon sa resolution cyberstalking, incessant messaging, uploading and sharing without the consent of the victim. Any form of media that contains photos, may picture, voice or video. Kaya pala kinasuhan niya ang RTIA kasi may video. For today's video, ang problema ito with sexual content. Wow, ang galing mo, Bebe Boy! Anong lipit-lipit mo? Any unauthorized recording and sharing of any of the victim photos, videos, or any information online impersonating identities of victim online or posting lies about victim to harm their reputation. Nako, yan naman kinuha ni Bebe Boy, kaya pala nilakawan niya yun sa gitna. Or filing false abuse report to online platform to silence victim. Ito ngayon ang sagutin mo, Bebe Boy. Di ba sabi mo, ilabas ko? O yan, nilabas ko na. Sasagutin mo na ba? Siyempre, hindi. Ano sabi ng dito? Ano sabi ng piskal? Pakinggan nyo kung ano sabi ng piskal, ha? Clearly, what is contemplated by the law is the sharing or posting of pictures of the victim. O yun naman pala, tama naman pala si Bebe Boy dun eh. Kasi may picture nung victim eh. Di ba sa RTIA? Kaso ito ang hindi nakita ni Bebe Boy. For the purpose of sexually harassing her online. Eh, sexual harassment pala ito. Sexual harassment, Bebe Boy! Naunisa ka daw! The surrounding facts and circumstances in this case do not fall within the ambit of Republic Act number 11313. Hence, the same should also be dismissed. Ang galing mo, Bebe Boy. Dismiss. Nakakailang ka na. Kota ka na, Bebe Boy. Ayan ang gusto ko kay Bebe Boy. Consistent. Lahat ng Pinay Therapy Tulfo, dismiss. Ang galing mo. Ikaw na. Oh, yeah. Okay, bobo na ako kung bobo. 3030 kinda looks like Bob. Oh, maganda.